Hello. May gising pa ba? Hello. Sa pag-alala po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa unang Sabado na tinatawag natin pagpapasalamat o kaya Thanksgiving sa lahat ng mga biyaya na tinanggap natin, maging sa loob ng isang taon o sa loob ng isang buwan. Ngayon po, andito tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan atin pong binabasa, binibigyan ng buhay o tinatalakay ang mga sitas na nakatakda sa araw na ito. Ang bibigyan ko po ng buhay, ang pangalawa, ayon po sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo, sa Kapitulo 10, versikulo 16 hanggang 25. Kung itataas po natin ang sitas, ito yung mga panahon na ang ating dakilang Panginoon ay nagbuo siya o nagtawag ng mga tinatawag na alagad o tagasunod ng ating dakilang Panginoon. Na una, tinawag yung apat na mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro, si Andres na kanyang kapatid, at yung dalawa rin na magkapatid na tinatawag na Boanerges, si Santiago at si Juan. At naroon din tinawag kasama si Mateo, si Tomas, si Bartolome, Felipe, si Santiago, Simon Cananeo, si Judas Tadeo, Santiago Alfeo, si Judas Iscariote, na siyang nagpanulo sa ating dakilang Panginoon. Ngayon po, nung sinugo ng ating dakilang Panginoon 12 alagad, hindi pa po bumababa noon ang Espiritu Santo. Kung kaya, mayroong mga ibinigay ang ating dakilang Panginoon na tagubilin upang sila po ay makapag-ingat sapagkat totoo nga po, wala silang pinag-aralan. Dahil sila ay mga mangingisda, maliban lang kay Mateo na isang maniningil ng buwis. At maliban doon, halos nasa mababang kalagayan na lahat. Kaya po, kung pag-aralan natin, yung tagasunod ng ating dakilang Panginoon, kagaya ni Simon Pedro, na parang inuugat ng hangin, na kaya nga ang tawag sa kanya Simon, na walang paninindigan sa sarili. Pero po, nung subuin siya ng ating dakilang Panginoon, nung tawagin siya, bagamat minsan nananalig siya sa ating dakilang Panginoon, pero may kulang. Isang bagay na lang nung ang ating dakilang Panginoon sumunod sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng tubig, na ang sabi nila ay multo. Sabi ni Simon Pedro, kung ikaw nga yan, Panginoon, paparayanin mo ako. Lumunsad si Pedro, bumaba doon sa tubig, mula sa daong, at lumatag din papalapit sa ating dakilang Panginoon. Pero lumulubog po siya dahil sa takot sa mga alon. Na siya rin, o si Simon Pedro rin, ang nanindigan na hanggang kamatayan hindi niya iiwan ng ating dakilang Panginoon. Pero ano nangyari? Nung hinuli na ang ating dakilang Panginoon, bago pa nangyari, sinabi ng ating dakilang Panginoon, Simon, bago tumilaok ng makalawa ang manok, makaitlo mo akong itatapwa. Kaya nangyari,
nung hinuli na natin dakilang Panginoon, sabi ng lumapit sa kanyang alila, hindi baga kasamahan ka rin niya? Ang sabi ni Simon Pedro, hindi ko siya kilala. At naulit hanggang sa tumilaok yung manok. At sabi naman ng isa, nung lumipat siya habang nagpapainit, dahil malamig ng panahon, napaghahalata kung kasama mo siya dahil sa iyong pagsasalita. Pagkatapos noon ay itinatwa muli ni Simon Pedro ang ating dakilang Panginoon. Hindi ko siya kilala, at saka po tumilaok ang manok. Kaya 3 ulit siya nagkanulo. Dahil po, nasa kalagayan pa sila na kung saan ordinary ng tao, walang gabay ng Espiritu Santo, marupok, mahina, walang kakayahan dahil sa nakapaligid sa kanila na walang iba ang mga Pariseo na mga marurunong, matutalino, mga pinagpipitagan, mga mapagkunwari o ipokrito na ipinapasad sa mga tao ang batasan pero sila hindi kasama sa mga tagatupad. Kaya po, dito po, nagbigay ng mga pagbabatayan ng ating dakilang Panginoon kung paano mamuhay ang tagasunod ng ating dakilang Panginoon. Sabi dito, kung tayo man ay isa rin sinugo o tinawag mula sa mababang kalagayan, tinatawag, pinagkalooban ng biyaya para sa kung ano-anong mga gawain, ang mamuno, tumulong sa may karamdaman, maging ebangelista, o kaya maging anumang bagay na ipinagkaloob sa atin na maibabahagi natin sa pamamagitan ng tinatawag na paglilingkod. Meron pong warning dito ang ating dakilang Panginoon. Sabi niya, narito, sinusuko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Tama yung sinabi kanina, ang tupa, kahit anong gawin mo dyan, ibalibag mo yan, ahitan mo, lastusin mong lalamunan yan, putulan mo ng paa, hindi po siya nag-iingat. Tayo po kaya magagawa rin natin ang maging tupa. Sa pamamagitan kaya ng isang salitang narinig natin sa ating kapwa, hindi ba pumapanting ang ating tainga at sumasagot ka? Kaya natin gawin ang maging tupa sa gitna ng mga lobo sa pamamagitan ng pagpapraktis o pagsasanay upang hindi tayo maging isang reklamador. Na kumbaga, kahit anong gawin sa atin ng nakapaligid sa atin, hindi po tayo sumasagot, hindi tayo nagre-react. Mahirap po yan sa kalagayan ni Simon Pedro dahil wala pang Espiritu Santo, pero mas mapalad tayo dahil ang Espiritu Santo na siyang nagagabay sa atin para magawa natin. Pero dalawa po kasi yan nasa kalagayan ng katauhan natin. Yung tinatawag na my will and His will. Kapag nasunod ang sarili nating kalooban, nandun po yung mga bagay na kung ano lang ang laman ng utak natin, yun lang ang nagagawa natin. Pag sinabing His will, kahit, sabi nga, walang makapaghihiwalay sa akin sa ibig ni Kristo. Tapat, pag-uusig, kahirapan, lahat ng yan pagdadaanan natin. Kung kasama natin si Kristo at tapat tayo sa Kanya, maglilingkod tayo ng buong katapatan ayon sa pagkatawag sa atin. Kasi hindi po tayo ang may nasa, no? Diyos po ang pumili sa atin, kumuha sa iba-ibang kalagayan, iba-ibang panahon, pagkakataon, pinagsama-sama sa na ito, para gamitin ang ating katawan
parangalan siya, luwalhatiin siya sa pamamagitan ng pagtulong man lang sa may karamdaman at gumaling, nagtamo ng kapanatagan ng kanyang sarili, magpupuri po siya sa Diyos. Yan po yung mga bagay na sinasabing impok ng kayamanan doon sa mga tao na pinangunahan ng Espiritu Santo na nakakagawa ng kabutihan na hindi humahanap ng ganti. Na yung bagang papurihan na dahil sa ginawa natin mabuti, hindi tayo umaasa na yung reward ngayong nabubuhay pa tayo tatanggapin na natin. Kundi, kinakailangan ipunin natin yan. Dapat ang magbibigay ng reward sa atin, walang iba ang Diyos sa kanyang pagbabalik sa muling pagkabuhay na muli sa mga patay. Yan po yung pagkahanda natin. Ang tupa, hindi nagre-reklamo, hindi maingay. Kaya kung tayo po, kaya natin kontrolin sa gitna ng mga lubo na walang iba. Meron mga tao na palaging gusto makipag-argumento, makipag-alastasan, makipagsagutan tungkol sa mga kasulatan. Kung tayo po ay inihalimbawa sa tupa, makapag-iingat po tayo na hindi mapunta sa tinatawag ng kaguluhan. Sabi dito, mga pakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mga pakatimtimang gaya ng mga kalapati. Ang ahas po, sa totoo lang, sila po ay mabangis. Pero kapag sila po ay nakakakagpo ng kaaway, sa kabila nang nangyari sa kanila na nakagat niya na yung kapwa ahas, tutulungan niya pa para mabuhay. Kaya ba natin yan? Na pagkatapos na libak-libakin tayo, yurakan tayo, alipustahin tayo, mabuti pa rin yung igaganti natin. Mas maigi pa yung ahas. Bagamat nakagat kapwa ahas, hahanap pa siya ng dahon na ipanlulunas niya para ipakain doon sa kanyang nakagat na halos mamatay na. Yan po ang talinuhan na mayroon ng ahas na kinakailangan dapat magawa din natin mga tao. At mga pakatimtimang gaya ng mga kalapati na naway maghari sa atin ang tinatawag na kapayapaan. Hindi ba kasi sinisimulis natin yung kalapati na kapayapaan? Sa madaling salita, katapatan na dapat siyang manguna sa bawat isa sa atin. Ito yung mga halimbawa ng pagkasuko sa atin ng ating dakilang Panginoon. Datapwat, mga pagkaingat kayo sa mga tao sapagkat kayo ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Ano-ano po ba yung mga panghampas na dinaranas natin? Walang iba yung mabibigat na pagsubok na dumarating sa ating buhay. Na kumbaga titignan natin, hindi po siya pangkaraniwan na gaya nung una na hindi pa natin nakikilala si Kristo. Kung dati, nung wala pa tayo dito, ang pagsubok parang alalay lang, mahina lang. Pero nung lumapit tayo dito, parang bumibigat ata ang pagsubok. Kasi po, ang pagsubok, kung tinatawag na examination, nakabatay po yan sa level na kung saan na ang ating narating. Pagkaunawa man yan, kamalayan, o kung ano man ang ating bugaan tayo, katatag o katibay sa ating pagsunod sa ating dakilang Panginoon. Alalahanin na lang natin si Job. Hindi pa ka dumanas siya ng iba-ibang pagsubok, iba-ibang pagtuksok, nawala ang kanyang kabuhayan, nawala o kaya mga ari-arian, pati ang kanyang pamilya, yung anak niyang ting lalaki, at babae, halos namatay lahat. Ilan ang itinira na katiwala para taga-report kay Job. Pero bago nangyari yun, nag-uusap ang Panginoong Diyos at si Satanas. Sabi doon, iyo bang napansin ang aking lingkod na si Job? Wala.
Katulad niya sa ibabaw ng lupa. Parang ino-offer pa ng Diyos yung tapat na lingkod sa Kanya. Kay Satanas. Si Satanas naman, siyempre, examiner, gagawa siya ng mga pamamaraan para pabagsakin ang mga tapat na maglingkod sa Diyos. Kaya kung tayo po tapat, kahit gamitin pa, kasi kumpitin mo yung kayo, nawala yung kabuhayan, nawala yung kanyang mga anak, yung kanyang mga kaibigan, tinutuyak siya. Nagkaroon pa siya ng bukol sa buong katawan. Lahat yung pinaputok ng sabay-sabay. Anong ginawa ni Job? Nahiga siya sa abog. At samantalang, kapag may tumatalsik na ukod mula sa kanyang katawan, dinadampot niya, pati binabalik sa kanyang sugat dahil sinasabi niya, ikay aking katawan, dito ka. Lahat ng yung pinagtiisan ni Job, ang pinakamahirap, yung kanyang kaisa-isang asawa. Nasa hanap, palakasin siya, bigyan siya ng isang pagkalinga. Anong ginawa? Isumpa mo na ang Diyos mo. Pero so, natiling tapat sa Diyos, hindi po siya lumabas o wala man lang lumabas sa kanyang bibig na anumang masama sa Diyos. Sabi niya, ikaw ang nagbigay, ikaw din ang kukuha. Parang sinisisi niya pa ang sarili niya na maigat ko sa akin ang hindi na ipanganak o ipinanganak. Kaysa danasin niya ang mga bagay na nangyari sa kanyang buhay. Tayo po kaya, hindi baga, yung panlilibak nga lang ng ating kapwa, nagre-react tayo. Yung ilang sa atin na mahal natin magsibang, naman kami sa nangyaranas natin pagkaming sa kapala na yun, sa katatan ng pagsulat ating dakilang Panginoon. Kanyang lidil tayo doon. Bata pa doon sa umpisa pa lang nangyari po. Kung tayo po'y tapat sa ating Panginoon, sa pagsunod, sa paglingkod, magagawa natin po yan ang sumunod at magkasakop, tanggapin lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Dahil iyan, sabi nga, pagsubok. Kasi ang problema, may mga kaibigan tayong ginagamit para hindi ka makapunta ng pinto. May mga kasama kang kapatiran na ginagamit para panghinaan ka ng loob. Kung iyan po ay inuunawa natin, parte ng pagsubok, dapat hindi tayo nagtatalim ng sama ng loob doon sa mga taong ginamit upang tayo subukin. Kundi parte sila ng mga partisipasyon para maganap ang isang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Katulad sila ng mga papel na hindi mangyayari ang examination kung walang lapis o ballpen o papel na gagamitin. Kaya kinakailangan mayroon yung mga tools para gamitin para makapasok ang pagsubok. Pero siyempre ang taktika ng kalaban, papainan ka muna sa pamamagitan ng pagtutukso. Pero kung tayo kung bukas ang ating pag-iisip, uunawain natin kung ito'y parte ng pagsubok, ang pinaka-purpose natin, makatawid, malagpasan yung pagsubok. Dahil ang pagsubok po, tuloy-tuloy, iba-ibang pamamaraan, depende sa level na kung saan ang inabot natin sa paglilingkod sa ating dakilang Panginoon. Sabi po dito, dadapat magpakaingat kayo sa mga tao sapagkat kayo ibibigay nila sa mga katahang pasin sa kanilang mga sinabugan. Ito na po yung mga pagsubok na hampas na dumarating sa ating buhay. O at kayo dadalhin sa harap ng mga gobernador at ng mga hari dahil sa akin sa pagpapatutuo sa kanila at sa mga hintil. Dito po, minsan hindi natin nagagampanan yung pagpapakatotoo. Ang tunay kong pagpapakatotoo, kahit anong sagabal na dumating sa ating buhay, kung seryoso tayo sa ating pakikipagtipan sa Diyos, nung itaas natin ang ating kamay, na tinanong tayo, hanggang kailan mo patitindigin ang bandila ni Kristo? Sabi ng iba, no coaching. Pero iisa lang ang sinabi, habang ako'y nabubuhay. Naalala ko nung yung dati nating obispo. Sabi niya,
pupunta ako ng Lunduyan. Sabi ko, bagay hindi mo na kaya. Pero ang sabi niya, ang sumpa ko habang ako'y nabubuhay. Ibuhay ta ako. Bakit mo ako pipigilan dahil lang sa aking kalagayan na ang aking katawan ay bagsak na? Pupunta ako, gusto kong makinig ng ibang mundo. Yun po yung importante. Kahit wala na tayong partisipasyon na makapagsalita, makapagpahayag ng salita ng Diyos, makasama ka lang sa ating dance na nandyan ka nakaupo, nakikinig ng Ebanghelyo. Isang malaking bagay na po yan ng pagsunod o pagpapasakop sa ating dakilang Panginoon. Kaya po, sabi dito, dapat pagka kayo ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yaon ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin. Sa pagkatuwid, yung Espiritu Santo, bagamat hindi pa bumababa ng panahon, pero gumagabay na sa kanila, na tinuturuan sila na yung dahil nga mababa lang ang kanilang mga pinag-aralan, kung baka hindi nga nakapag-aral, pinupuno ng Espiritu Santo yung karunungan upang maunawaan nila at makapagsalita sila sa harapan ng mga gobernador. Na yan po, pagka minsan dumarating din sa ating buhay, na yung mga imposible na nakakapag-desisyon tayo, nakakapagsalita tayo, ng mga malalalim na bagay na hindi naman natin dinanas o pinag-aralan. Yun yung dikta ng Espiritu Santo na kung paano tayo tinuturuan upang lumawak ang ating pag-unawa. Sampol na lang, totoo, ang ating pinag-aralan, mababa lang na level. Halimbawa, graduate ka nga ng degree course, pero pagdating naman sa realidad ng buhay, mababa. Dahil siyempre, ang hinahanap ko doon, titulo, maging professional. Pero pagdating po sa aplikasyon o pakikitungo sa kapwa-bagsak. Kaya kung titingnan po natin dito, kapag tayo po ay napasa sa Diyos, meron pong mga milagrong dumarating sa ating buhay. Ang Espiritu Santo po ang nagpupuno noon. Yung kahinaan ng ating pag-iisip, unawa, kalaman, limitado lang po yan. Pero yung kaloob ng Espiritu Santo, unlimited. Alalahanin na lang natin si Haring Solomon. Hindi po siya naghanga ng anumang bagay nang ipagkatiwala na sa kanya ang paghahari doon sa Israel. Isa lang ang hiningi niya sa Diyos, karunungan. Hindi siya nag-asam ng anumang bagay. Pero anong dumating na trials kay Solomon para mapagtagumpayan niya yung karunungan ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Merong dalawang babae na pareha sila may anak. At yung isa, namatay ang kanyang anak. Nung namatay, ninakaw niya yung anak ng isa. Ipinagpalit sa higaan ng kanyang patay na anak. Ngayon, nakarating yun sa harapan ni Solomon. Ang sabi ng isa, hatiin mo ang sanggol. Ang sabi naman ng isa, huwag, ibigay mo na lang sa kanya. Doon, nasubok yung karunungan ni pinagkaloob kay Solomon. Na ang tiningnan niya, yung pagiging maawain o mahabagin, doon niya nasumpungan yung ang tunay na ina. At yung handa niyang isakripisyo para mamatay ang sanggol, para biyakin. Ang nangyari, hindi yun ang itinuring na ina dahil wala siyang habag o awa. Kaya po, kung karunungan man lang ang hinahangad natin, pwede natin hingin yan sa Diyos. Hindi ng karunungan ng sanglibutan ito, na ito'y, sabi nga, na nauuwi sa wala. Kumbaga, pag namatay tayo, wala na.
Pero nung yung karunungan mula sa Diyos, meron tayong kalakip na pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Kaya tayo nagsasakripisyo, iniwan natin yung mga tahanan natin, nandito tayo, dahil sa paghahangad natin ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, ang buhay natin ngayon, malakas tayo, pahina ng pahina hanggang sa mamatay. After na mamatay, meron pang extension yung buhay na walang hanggan. Yun ang pag-aasamin natin. Nasa banner natin yan. Pag-asa o hope. Yun na yung hinahanap natin. Buhay na walang hanggan. Kaya tayo, iniiwan natin ang ating mga tahanan para tayo mapunta dito, magpuyat, makinig ng ibang video. Ano sabi dito? Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. Doon po, sa pamamagitan ng tapat ang tao po, nasa kabalisahan na wala na siyang sasabihin, hindi niya na kaya ipagtanggol ang sarili, doon na po papasok ang Diyos. Para yung mga bagay na hindi natin masabi o hindi man lang pumasok sa ating kaisipan, siya po ang magpupuno para sabihin natin. Katulad din naman yan sa pagkaminsan sa atin, halimbawa may kausap tayo. Bagamat hindi tayo tagapagpahayag ng salita ng Diyos, pero kapag sinusuplayan niyan, marami tayong nasasabi sa ating kapwa. Para lang makapagtubos, makapagligtas ng isang kaluluwa para hindi mapahamak. Sinusuplayan tayo ng Diyos ng karunungan niya. Ano pa sabi dito? At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, at ang ama at ng ama ang kanyang anak, at maghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang, at sila ipapapatay. Totoo po yan. Kapag tayo po ay tagasunod ni Kristo, sa pangangaral natin ng salita ng Diyos, kung tayo tapat kay Kristo, marami pong balakid yan. Minsan yan, samahan din natin sa bahay ang tumulong para hindi lang maglingkod. Sasabihin niya, ano na yan? Sumubra na nga nata ang pagka-Diyos mo. Pati pamilya mo, napabayaan mo na. Hindi ba ka? Simple lang yan nakataga. Na parang nagang may paghihinagpis o parang pagdaramdam yung kapamilya natin dahil puro na lang yung doyan. Puro na kapwa. Puro lang pa rin. Pero yung sarili, hindi na po natin naiintindi. Yan po nangyari. Kaya po, pagdagan na sa ating sambahayan yung mga pag-ibig na tinututulan na tayo pumunta ng templo, ibig sabihin, nandun na tayo sa tinatawag na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sila yung ng kalaban para maging balakid para hindi natin magawa yung itinagda sa atin na sinumpa natin sa ating dakilang panahon. Kasi para yung para yung sa totoo lang, talagayan natin para tayong mga knights, bishop ng chess, lumalaban yung masama at mabuti. Ngayon, kung alin doon ang gagamitin para lang mabihag tayo o mapahamak tayo, huwag tayong magdaranggan sa mga taong ginagamit. Dahil hindi mabubuo ang isang laban kung walang gagamitin ang kalaban. Ang mahalaga, ipanalangin natin yung mga taong ginagamit ng kasamaan para ipahamak tayo. Dahil parte po sila ng ating kapwa. Na sinasabi, hindi mo ang iyong kaaway. Yun po yung important, yung mga salita ng Diyos na ibinahagi sa atin na dapat nga apply natin sa totoong buhay. Ano pang nakasulat dito? At kayo'y kaputan ng mga tao dahil sa ating pangalan. Totoo po. Hindi baga, kapag sinasambit lang natin ang pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, ay mga sa atin. Ano yung mga dati na kaibigan? Ang kanuman, kabanda, minsan po, sila po ang nagsalita para hindi tayo magpatuloy sa ating kanuman na natin o tinawanan na natin ang pangalan ilang taon sasabihin sa atin. Diba ang tinuturo sa inyo? Hindi
Hindi ka pala kaibigan, hindi mo na kami pinagbibigyan, hindi ka na tumatagay. Yun na po yung mga totoong nangyayari sa ating buhay. Ito na yung sinasabi ng paghihimagsik o kapuutan. Kalapit na ang pangalan ng ating dakilang Panginoon. Pero sabi niya, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ano po yung mga dapat nating pagtiisan? Yung mga bagay na dinaranas natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Na dapat, ang palagi nating isipin, hindi yung makapahamak ng kapwa. Hindi yung makasira ng kalooban ng kapwa, kundi magtagumpay tayo sa bawat araw ng buhay na ating tinatanggap sa ating dakilang Panginoon. Pagkamat dumaranas tayo ng tukso o pagsubok, ang mahalaga nagtatagumpay tayo, nakakasurbay, nagpapatuloy, hindi nagsasawa, patuloy nating ginagampanan ang pagiging tagasunod ni Kristo. Sabi nito, datapwat pagka kayo'y pinag-uusid nila sa isang bayang ito ay magsitakas kayo tungkol sa kasunod na bayang. Sapagkat sa katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos na libutin ang bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Kaya pinapalakas ng ating dakilang Panginoon ang kanyang mga alagad. Na kumbaga, halimbawa, pumasok sila sa isang bayan. Kapag hindi sila tinanggap doon, ang sabi niya, ipagpag ninyo ang inyong mga paa para maging hatol sa kanila na hindi nagsitanggap sa iyo sa pangalan ko, sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Magiging kahatulan nyo sa kanila. Kaya, pinalilipat sila. Dahil, kung nandun lang sila at wala namang tumatanggap ng aral o salita ng Diyos, mapapagod lang sila doon. Wala namang mahihikaya. Kaya, lipat na naman sa isang lugar. Sabi ng ating dakilang Panginoon, hindi ninyo matatapos libutin ang bayan ng Israel. Totoo po, hanggang sa namatay ng ating dakilang Panginoon, hindi po nila natapos na makapaglibot. Dahil po, sa napakalaking mga kapigatian na dinaranas nila na ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon ilang bisis na ibinilago, pinaratangan, at kung ano-ano pa mga pinagagawa sa kanila. Pero sadyang makapangyarihan ang Diyos na bagamat ang ginagawa nga niyan nakakabina na, mayroon pang nakakamit sa isang kawal, sa bisig, may dalawa pang bantay, pero kapag pinalalabas sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa tulong ng mga anghel, wala po silang nagagawa ang mga kadena na puputol yan. At sila, kinabukasan, nangangaral na naman ng salita ng Diyos. Dahil po sa Espiritu Santo na nananahan sa kanila, kaya sila'y nagpapatuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos. Balik na naman sila sa bilaguan. Kaya kahit paulit-ulit na nangyari sa kanila, naging handa po sila. Ang mas malupit pa yung karanasan ng mga aga ng ating dakilang Panginoon, yung mga iba-ibang pamamaraan ng kanilang ikinamatay. Merong ginilitan yung buong katawan, merong ibinitin sa punong kahoy ng patiwari, merong binalatan ng buong laman o balat, merong ipinako sa cross na suhi, paikis, at kung ano-ano pa, may sinunog. Lahat ng yan dinanas ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Parte po yan ng tinatawag na paglilingkod. Tayo po kaya, ipagdako pa lang ng templo, umulan lang, ayaw na natin lumabas ng bahay. Wala lang gasolina, ayaw na natin magpatuloy. Bakit hindi mo uiwanan yung sasakyan na yan? Kung magiging sarakan yan. Ang mahalaga, yung commitment natin sa Diyos, na handa tayong sumunod at maglingkod. Dahil pagdating dito, naalala ko noon, ang mga kapatiran, lalong-lalo na yung mga matatanda, malungkot kapag walang pasyente. Bakit ang buhay pa natin nasa pasyente? Hindi po. Doon mismo, sa kamanggagawa o kapatiran, na tayo ay sasamba sa Diyos at makinig.
Yung mga kasimple, na lang yung mga tinawag ng Diyos sa iba-ibang lugar na sa pamamagitan ng karamdaman, sumibol yung pananampalataya na pagkwentuhan lamang. Saan ka ba nagpagamot doon? Nung makita natin may karamdaman, pagbalik magaling na, siyempre dahil nakita niya, to see is to believe, kung ka rin doon sa kung saan nagpagamot. Kaya yun naman, yung word of mouth, kaya marami po ang pumupunta dito na may mga karamdaman. Nandyan po yung kalooban ng Diyos. Hindi naman tayo nagre-recto. Hindi tayo nagyayaya yan sa mga kapitbahay para dito magpatawag. Diyos po ang nagbibigay at nagdadala dito sa lugar ito para tulungan natin ang may mga karamdaman. Dahil po, pakiramdam ko, malapit lang ang Diyos. Dahil kahit mga sinukuan na ng doktor, may mga talaga na ang buhay. Sabi 6 months na lang, sabi mamamatay na, wala nang pag-asa, pero sa Diyos mayroong pang pag-asa at nagsisipagaling pa. Dahil po, Diyos lang ang pinatamo, kapangyari ng doktor. Siya ang nag-pay sa atin, minaster niya kung ano ang mga pangsyon ng ating lamang loob, kung paano siya gumagana, na tumatagal hanggang sa 100 years, na namumuhay, sariling pumping lamang ng puso galing sa sinisinghot natin. Imagine na lang yung karunungan ng Diyos. Pero anong nangyayari? Sinisira natin. Kung ano-anong pinagkakain natin, napansira ng ating katawan. Nandiyan na yung mga chemical, alam natin, halimbawa na lang soft drinks. Kung yung soft drinks nga, pag binuhos mo sa balat mo malagkit, ipapasok mo pa sa katawan mo. Anong mangyayari sa loob ng katawan mo? Sinisira na natin ang ating bato o kidney. Alam na natin na pagod tayo, nagbasa pa tayo. Anong nangyayari? Sinisira din natin ang ating katawan. Nalarawan ng Diyos na perfecto pagkagawa. Pero ang ipinakakain natin yan, puro junk food, processed food, mga dilata, mga panimpla, kahit sabihin natin hindi na safe, pero sabi nga, prevention is better than cure. Yan po ang katotohanan na. Ngayon, sabi dito, meron pa sinabi ang ating dakilang Panginoon. Hindi mataas ang alagad sa kanyang guro, ni hindi rin mataas ang alila sa kanyang tanong. Ito po yung katunayan na mayroong dalawang kalagayan sa bawat sitwasyon. Kapag may guro, meron siyang alagad. Katulad ng ating dakilang Panginoon. Kung kapag may tagaturo, kung may teacher, siyempre may estudyante. Siyempre, ang sabi dito, sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro. Tama yung sinabi kanina. Sabi dito, hindi mataas ang alagad sa kanyang guro. Ibig sabihin, kung yung teacher, mataas ang kalagayan, yung kanyang alagad mababa. Pero kung madibilog man ang nasa mababang kalagayan na alagad, hindi siya makakaumos doon sa kanyang teacher, sa kanyang guro. Pwede makalibil lang, pero hindi siya sabi sa Bicol, dahil siya pwedeng makalabaw. Anong sampol dito? Halimbawa, meron mga nauna nangangaral ng salita ng Diyos, ang tawag kong tagaturo. Tayo naman ang baguhan, tayo naman yung mga alagad na tagapakinig. Bagamat matuto tayo, pero hindi tayo makakahigit doon sa nagtuturo. Pwede, kalibin lang, kapantay. Dahil po ang Diyos ko magbigay pantay-pantay. Ibig sabihin, walang lamang, walang api, pantay-pantay ang binibigay. Ibig sabihin, nahigit natin kung ano yung level ng guro, yun din aabutin din ng mga alagad. Pero hindi niya pwedeng higitan yung kanyang guro. Dahil ang Diyos, gusto niya pantay lahat ang marating natin. Sabi rin dito, hindi rin mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Sabi niya,
sa alila ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Ibig sabihin, maaabutin yung level. Halos parehas lang doon sa isa. Yung alagad sa Panginoon, pwedeng mag-level lang kapag natuto na yung alagad. Ganon din yung alila. Pwede rin siya maging Panginoon, pero hanggang ka-level lang. Pero hindi niya yung mahihigitan. Kung pinangalan din ng Beelzebub ang Panginoon ng Sanbayan, gaano pa kaya ang mga kasanbayan? Sino po si Beelzebub? Sabi kanina, prinsipe ng mga demonyo. Kung ang namamahala o Panginoon ng Sanbayan, kahawig ng prinsipe ng demonyo, na mandaraya, mapanlinlang, sigurado ang lahat ng tagasunod niya magiging ganun din. Dahil, siyempre nakikita nila, yun ang ginagawa, ng mga follower niya o tagasunod, ganun din ang gagawin niya. Dahil nakikita nga nila. Kaya po, tinuturuan tayo dito ng ating dakilang Panginoon ng mga bagay na kung ano yung dapat na mabuti na ipakita natin sa ating kapwa, yun po dapat ang mamalas ng ating mga kapwa. Huwag natin silang tuturuan na mandaya, manlinggang, sapagkat yan ay lahat galing sa kasamaan. I-apply natin sa ating buhay ang salita ng Diyos. Gawin natin salamin ng ating kapwa, ang ating sarili sa totoong pamumuhay. Sa totoo lang po, dumarating ang mga pagsubok o tukso, minsan bumabagsak tayo. Ang mahalaga, yung consistency, na hindi tayo pinanghihinaan ng loob, nagpapatuloy pa rin tayo sa pakikibaka ng sanlibutan ito. Dahil po, si Satanas, hindi sa titigil hanggat hindi ka dumapat, hindi ka bumagsak. Pero sabi niya, mag-ingat ang bawat isa sa kanyang pagkakatayo, baka kayo'y mabuwan. Kaya, saan ba hinuhuli ang isang isda? Sa bibig. Kaya kung lumalabas sa ating mga bibig, ikapapahamak din natin, maghanda po tayo, doon po tayo masisilo ni Satanas. Kaya po sa paglilingkod, ang pag-aasahan natin, yung kalinga ng Diyos, yung gabay niya, yung patnubay niya, yung mga aral niya, yung mga halimbawang ginawa niya, yun po ang tularan natin na hindi po siya sumuko, nagpatuloy siya hanggang sa matubos tayong lahat sa ating mga kasalanan. Siguro nandito na lang tayo ibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at ano man ang ating mga kahilingan, kararingan na idulog po natin sa lahat sa Diyos sa pangalan ni Kristo. At isang magandang gabi sa ating lahat.